na tinitle ko na lang dito yung When the Saints Go Marching In. Yan, di ba? Yung lahat tayo, yan yung magiging prayer natin kasi kapag narinig nyo to, magiging prayer mo talaga yung, Oh Lord, I want to be in that number. Na Lord, yung ibig sabihin kasi ng kanta na to, di ba? Yung pag nagmarcha na tayo papuntang langit, parang yung sa picture, parang gusto mo, Lord, sana kasama ako dyan, di ba? Sa mga papasok ng langit. Kaya di ba sa trivia lang, sa ano na to, sa kanta na to, di ba yung lyrics niyan, ito, yung, Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Tapos tingnan niyo yung mga lyrics, di ba? Parang kahit praise siya, pero nakakakabakantayin no? When the drums begin to bang. Tapos yung sunod, yung, oh, when the stars fall from the sky. And oh, when the moon turns red with blood. And oh, when the trumpet sounds its call. And oh, when the horsemen begin to ride. Oh Lord, I want, di ba, to be in that number when the saints go marching in. Parang kala mo nakakatawa ka tayo, pero nakakatakot talaga yung lyrics. Kasi ang trivia lang sa kanta na to, sabi nga dito, the song is apocalyptic. Yan, apocalyptic siya kasi, yung mga lyrics ng kanta na yan ay galing sa Revelation. Sabi nga, taking much of its imagery from the book of Revelation, but excluding its more alarming depictions of the last judgment. Tapos yung mga verses din na yun, yung sun and the moon, ayun yung mga solar and lunar eclipse, di ba? Tapos yung trumpet na binanggit doon, ayun yung sa last judgment, di ba, kapag in-announce. At sabi nga dyan, as the hymn expresses the wish to go to heaven, picturing the saints going in through the pearly gates, it is sometimes played at funerals. Minsan, kinakanta rin daw to sa mga burol kasi nga, yun nga, kapag yung mga Christian na papunta ng langit. Ayan. Tapos ngayon, kasi may mga bago rin tayo dito ngayon. Kung hindi nyo pa alam yung rapture, ganito yung picture ng rapture. Ang rapture, sikreto siyang event. Walang nakakaalam kung kailan siya mangyayari. Ang ama lang sa langit, di ba, yung God the Father lang, nakakaalam kung kailan magra-rapture. Pero pag nag-rapture, kahit ngayon mismo, halimbawa mag-rapture ngayon, biglang mawawala yung mga taong tumanggap kay Jesus. Tapos, ano yun, parang katulad siya ng kisap mata. Kapag pumikit ka na ganong kabilis na hindi mo na makikita ng kasi isang kisap mata, napakabilis niya. Tapos sinabi nga sa Thessalonians, 'di ba, na ang itsura ng rapture, yung kukunin ng mga angel, yung mga Kristiyano o mga tumanggap kay Jesus. Tapos una munang aakyat sa langit yung mga patay muna, yung mga patay na Kristiyano. Kaya doon sa mga libingan nila, doon sila paangat muna. Tapos tayo yung kasunod, bali magmi-meeting in the air tayo. Yung sinasabing meeting in the air, uy, mama ko to. Di ba, habang nasa kasi ganun si mama nawala na siya, di ba? Pero sila muna yung mauuna, tapos sunod yung mga buhay pa. Ayan, tapos, ayun nga. Tapos we will be forever with the Lord. Tapos, ito rin yung picture sa mga libingan. Ayan, sila yung mauunang babangon. Tapos makita ko rin sa inyo yung mga poster ng rapture ng mga movie. Yan, pag tinignan niyo talaga parang ang horror ng mga poster na ginagawa. Kasi totoo lang, kapag after ng rapture, sobrang nakakatakot na talagang mabuhay sa mundo. Kaya nga 'di ba ang pinakasinasabi sa atin ng Bible na sa araw ng rapture, siguraduhin nating makakasama tayo doon kasi talaga namang hindi lang horror to, kundi totoo talaga na nakakatakot talaga yung maiwan sa rapture kasi ayan na talaga yung iba't ibang mga distraction na yung mangyayari. Tapos ito pa yung ibang poster. Yan, ng mga raptures, ayan. Kagaya ng Left Behind din, di ba? Na ano yung pakiramdam kapag naiwan na yung sa mga Left Behind. Tapos ito pa rin, may mga sabi-sabi rin, di ba, kapag rapture ba, hindi iniisip ba yung damit ba natin maiiwan o yung damit natin nakatupi kapag nag-rapture. May mga iba kasing movie nakatupi yung damit, di ba? Pero kahit na mawala man yung damit natin o hindi, mahalaga makasama ka dyan, di ba? Kaya sabi nga dyan, are you saved? You don't want to be left behind. Tapos after na ng rapture, ito na nga yung second coming, di ba? Kasama tayo dyan sa second coming. Kasi lahat ng mga na-rapture, kasamang pagbabalik ni Jesus dito sa mundo. Tapos ngayon naman, tungkol dito sa Israel tsaka Hamas war. Kasi lagi nating sinasabi dito sa church, di ba? Sabi natin, kapag mag-ayos na tayo, mag-ready na tayo sa rapture kasi tingnan nyo yung nangyari sa Israel. Puro lang tayo sabi kasi yung mga nangyari sa Israel. Pero
hindi pa natin talaga na-explain dito sa church yung totoong nangyari sa Israel. Bakit naman natin masasabing magra-rapture na dahil sa may gera lang sa Israel? Ngayon, explain ko lang sa bawat isa para sure ako kung hindi nyo to napanood yung video. Para at least alam kong inform yung church tungkol sa nangyari. Para malaman nyo talaga, ma-prove nyo na talagang, malapit na pala talaga mag-rapture. Hindi yung basta kasi may nangyayari sa Israel pero di naman natin ma-explain. Kaya ngayon, dapat maintindihan na natin to. Itong isi-share ko, nakita ko to sa video na to ni Gary Hamrick. Pwede nyo siyang panoorin, pero 85% siguro nung sinabi niya sa video, sasabihin ko na rin ngayon. Kasi para talagang maliwanawan tayo. Pero pwede nyo siyang puntahan mamayang pag-uwi nyo. Tapos, ayan, at sabihin ko na yung mga sinabi niya rin dyan. Tapos, no October 7 kasi, di ba, ano yung Israel-Hamas war? No October 7, 2023, Sabado yun, di ba? Parang Sabbath day nga rin sa Israel. Kaya araw ng pagsamba yun. Sobrang hindi talaga nila in-expect na mayroong surprise attack yung nagagawin yung Hamas o yung mga terorista na grupo na to. At pinagpapatay nila yung 1,500 na Israeli. At hindi lang basta pinatay, sobrang, parang alam nyo yung parang kinatay yung dating. For example, bigyan ko yung example ng mga picture. Etong buong pamilya na to, namatay yan ng isang araw lang na yun. Pinagpapatay silang lahat. Kahit babae, baby, walang pakialam. Ang kadalasan pag ginagawa, pinupugutan ulo, tsaka binabaril sa ulo. Tapos meron din nga sabi, di ba, na may buntis, pero sinaksak yung tiyan. Tapos, nung lumabas yung fetus, binaril pa yung fetus. Ganun daw yung ginawa. Kaya, parang sukdulan talaga yung, evil na evil talaga yung ginawa. Tapos, eto rin kasi alam niyo kung ba't pamilya yung namatay, nag-house to house yung mga Hamas. Sabihin nila, pag ayaw mabuksan yung pinto, gagawin nila lahat ng paraan para mabuksan. Ngayon, pag hindi talaga nila mabuksan, papalibutan nila ng gasolina yung bahay para sunugin. Kaya yung mga ibang bangkay ng mga Israeli, hindi na ma-identify kasi nga sa sunog, tsaka sobrang torture yung ginawa sa katawan. Kaya parang may mga 200 plus pang hindi pa ma-identify dahil grabing torture yung naranasan. For example, yan, yung lima sa pamilya, yan din yung mga bangkay nila. Sabay-sabay din silang nilibing. Kasi per bahay, titingnan yung mga katawan, ganun. Tapos, parang sabi nga dun sa mga pulis na pumapasok dun sa mga bahay, parang kala mo nightmare daw. Parang masamang panaginip kung tignan bawat nangyari. Tapos, eto pa, isang pamilya rin yan. Patay din silang lahat. Tapos, nagkamali ako, may isang picture kasi dapat akong ilalagay. Yung isang lalaki dong bata, 12 years old, nag-jogging siya that moment na yon. E di nag-jogging siya, umalis siya ng bahay. Ngayon, pagbalik niya ng bahay, napatay na ng mga teroristas yung mama niya, papa niya, dalawa niyang sister, tsaka lolo niya. Kaya, siya lang yung mag-isa naglibing, iyak ng iyak yung bata. Dahil nga, siya lang natira sa buong pamilya niya. Naligtas siya dahil dun sa pagja-jogging niya. Tapos ito pa, isang pamilya rin to. Ayan, sila naman, natagpuan silang magkakayakap habang pinapatay sila. Nagyakapan na lang sila. Ayan, tapos, itong mag-asawa, young couple, mga 30 plus pa lang sila. Tapos may anak silang twins. Tapos yung dalawang bata, nilagay nila sa, parang siguro, parang lugar na hindi sila makikita, parang siguro bomb shelter, ganun. Tapos, yung dalawang mag-asawa, sila yung lumaban sa Hamas, pero pinatay din sila. Tapos after ng 14 hours, natagpuan ng mga pulis yung dalawang baby. Buhay pa sila. Tapos ito naman yung lola din na ginamit yung cellphone ng lola para i-post yung sa Facebook wall. Facebook wall niya na kung paano siya pinapatay. Tapos kaya pinakita doon na nalulunod sa dugo niya yung sarili niya, yung lola. Kaya iyak na iyak nga yung apo na pinalaman lang daw niya dahil may mga nagsabi sa kanila na nasa Facebook daw yung pagpatay doon sa lola nila. Kaya ganun ka-brutal yung mga Hamas kasi ilalagay pa nila sa mismong Facebook account kung paano pinatay yung kamag-anak nila. Tapos yung sa music festival din doon, yung mga kotse, lahat ng tatakas din, pinagbabarilan, parang ina-ambush, ganun. Kaya yan yung sobrang daming mga kotse niyan sa buong paligid pa hanggang sa lahat ng mga lugar na nila. Lahat ng mga tatakas, pinagbabaril, pinagpapatay, ganun. Tapos meron pang, di ba yung sa music festival din, ito yung nagtatakbuhan yung mga, alam niyo yung mga edad niyan, mga kabataan, yung mga umattend niyang party-party. Party-party siya kasi inuman, may Buddha pa, may mga LGBT din, may mga
Ano basta parang, alam niyo, nag-Feast of Tabernacles sila, ganun na sila mag-celebrate ng Feast of Tabernacles, yung nagpa-party-party sila, parang bar. Tapos yan, pinagpapatay sila habang tumatakbo dyan sa wilderness. Tapos yung meron din parang sikat na babae, ayun yun, yung sa IG niya yan. Nalaman nilang ayun yung babaeng parang binalandra sa truck dahil dun sa tato, sa may binte. Tapos yung binalandra na yung siya ng parang bali yung paa niya dun sa likod. Kaya hindi masasabi mong patayin na siya. Kasi bali yung niya, binti niya. Tapos yung parang hinubaran lang ng o hubad na talaga yung damit. Kasi ang lahalay daw talaga ng damit dito sa music festival. Kaya yung mga siguro yung mga pa-sexy yung damit, ayun yung mga hinostage. Kasi re-rapin yun eh. Lahat ng mga hostage, tsaka bata daw nire-rape sa Gaza. Kasi ganun daw ginagawa ng Hamas. Siguro pag nagandahan sila, ganun. Tapos, ayun, para kayo makikita nyo na grabe talaga yung ginawa, di ba? At alam ko, marami rin kayong mga na-search pa na mga balita dyan, di ba? Pero ayun, sabi dito, bakit kailangan nating bantayan ang nangyayari sa Israel? Kasi nga, ang Bible ay tungkol sa Israel, di ba? Natural, mula from cover to cover yan, alam mo naman, yung Bible, puro Israel yung sinasabi dyan. Tapos sunod, kasi nasa Bible ang mga prophecies na mangyayari pa lang sa Israel. Na yun, malalaman natin kung ano mangyayari sa mga susunod kasi nakalagay sa Bible yon. Tapos sunod, kasi ang mismong Savior natin o Savior ng mundo na si Jesus ay pinanganak sa Israel at babalik din sa Israel. Siyempre, di ba? Alam natin dyan nagmula si Jesus. Kaya napakahalaga na bantayan natin yung nangyayari ngayon. Tapos alam nyo, noong 1973, ayun pa yung huling time na nagdeklara ng gera yung Israel. Kaya ngayon, after 50 years, 2023 na, biglang nakita natin sa balita na sabi, Israel declares state of war. Ngayon lang ulit, isipin nyo, after 50 years, biglang gera na ulit. Kaya naman, sabi daw kasi, pag nagkakaroon ng gera sa Israel, dapat magbantay tayo kasi may kinalaman yun sa katuparan ng prophecy. Tapos ang sinasabi nila, 9/11 daw ang tawag nila dito sa nangyari sa Israel. Parang kung sasabihin kasi ng mga taong OA naman, 1.5 lang naman yung pinatay para manggera na sila agad. Masasabi niyo yun kasi hindi niyo alam yung populasyon nila. For example, kung sabi daw, kasi tinignan ko 9 million yung populasyon ng Israel, pero parang sinasabing 7 dahil 2 million doon Palestine. Kaya baka ang 7 million talaga doon yung mga Israeli. Ngayon, kapag tinumbas mo yung 1.5 sa populasyon nilang 7 million, napakalaki ng portion nun. Kung ihaano mo, halimbawa sa atin sa Pilipinas, 100 million yung populasyon ng Pilipinas. Yung namatay na 1.5 sa kanila, katumbas yun ng 15,000 hanggang 20,000. So, onti ba yung 15 to 20? Di ba? Ang dami nun. Kaya, parang sa kanila, sa liit ng populasyon nila, tapos pinatay pa ng ganon. Di ba? Alam naman kasi natin kung alam niyo yung sa Holocaust, parang gano'n grabe na talaga ang dami sa kanilang pinapatay every time na lang sa iba't ibang bansa. Kaya sobrang big deal talaga ng bagay na to. Kasi tignan nyo nga, yung mula nung nakabilik sila sa bansa nila, ganyan lang lagi populasyon ng Israel. Nung nakabalik sila sa bansa nila, 1 million, yan, hanggang sa ngayon, 2023, 9 million yung nakalagay, di ba? Yan, ngayon, sino ba ang Hamas? Para maintindihan natin. Yung Hamas ay yung terrorist organization made up of Sunni Muslims. Tapos, ang pinaka-meaning talaga ng Hamas ay Islamic Resistance Movement. Pero acronym lang yung Hamas. Pero sa Arabic, ang ibig sabihin ng Hamas ay seal or strength, di ba ang meaning? Pero sa Hebrew, violence talaga ang meaning nitong Hamas. Pero pinaka-right term talaga, violence, dahil grabing violente talaga yung ginagawa nila. Tapos ano ang goal ng Hamas? Goal nila na mapatay lahat ng Jews at mabura sila sa mapa. Basta goal nila sa buhay nila, mawala yung Jews, gano'n. Yung Israel. At gusto nila na maging Islamic state ang lupain ng Israel. Yan, kailangan mawala sila, ma-wipe out para maging Islam yung lugar na yun. Tapos lahat ng kakontra sa plano nila ay papatayin nila, kahit sino pa yun. Tapos wala silang pake sa buhay nila. Sila mismo, kahit mag-suicide bomber sila, wala silang pake, kahit mamatay sila, basta mangyari lang yung goal nila. Tapos wala rin silang paki sa kapwa nila kasi nga ginagawa pa kanilang human shield yung mga Palestine, di ba? Isipin mo kung tayo, kapwa Pinoy natin, mahalaga sa atin, di ba? Pero sila, kapwa Palestine, wala silang paki. Tapos, wala rin silang pakialam kahit sa sinong tao. Tapos, ang Hamas ay evil, demonic ideology, di ba? Na talagang, grabe talagang kasamaan yun, di ba? Sample pa lang ng mga ginawang attack. Tapos, para maintindihan din natin, ito yung Hamas and Israel timeline.
Yung paano nag-umpisa din yung mga pag-a-attack. Noong 1978, nabuo yung Gaza by Sheikh Ahmed Yassin, a Palestinian cleric, para gawing branch ng Muslim Brotherhood yung lugar na yon para parang extension nung sa Egypt. Tapos 1988, sinabi nila na wawasakin nila yung Israel at gagawing Islamic State. Tapos noong 1991, nagkaroon na sila ng military wing, Isedin o Al-Qassam Brigades. Yun. Tapos noong 1991, nagsimula na yung Hamas na mag-suicide bombing sa Israel. Yung pinapatay na nila sarili nila kasabay ng bomba. Tapos 1997, tinawag silang terrorist organization na sa US at sa ibang mga bansa dahil nga sa pag-support nila sa Iran, sa pag-support ng Iran sa kanila, sa pagpapasabog. Kasi ang pinaka-sponsor ng Hamas ay Iran. Mga rackets, suicide bombings, at kidnappings para matarget ang Israel. Tapos, noong 2000, merong silang ginawang deadly intifada. Ibig sabihin, alam niyo yung panggugulo, ganon, ng mga Palestinians against Israelis. Sa panggugulo nilang ginawa na yon sa twice na intifada, 1,400 yung namatay sa Israeli at 5,000 sa Palestinians. Tapos noong 2005, kinuha na ng Israel lahat ng troops nila at lahat ng nakatira doon na Israeli. Tapos sa Gaza. Tapos naglagay na sila ng security fence para maging safe na yung buong bansa nila. Ngayon, nagbakod na sila para hindi na talaga makaano yung Palestine. Tapos noong 2006, nanalo ang Hamas sa Palestinian parliamentary election. Kaya nagkaroon sila ng full control sa Gaza. Tinanggal nila lahat ng forces na loyal sa Palestinian Authority sa President Mahmoud Abbas. Dahil doon, marami sa buong mundo ang pinutol na ang pagtulong sa Gaza dahil ayaw nila i-finance ang lugar na sumusuporta sa terorista. Kaya alam niyo yung mga taong nakatira doon sa Gaza, kawawa talaga kasi naghihirap sila dahil nga sa Hamas, dahil nga sa puro pang terorista lang yung isip ng yung mga Hamas. Walang paki sa mga kapwa, ganun. Kaya imbis na yung pondo ng bansa, gamitin para, nandiyan ba yun? Ayun pala, imbis na yung pondo ng bansa, gamitin nila sa pag-i-improve ng buhay ng mga tao, ng mga Palestinian, nagpagawa pa sila ng mga hundreds na underground tunnel para mapasok yung bansa ng Israel. Tapos diba sabi nga daw, may nakita akong post, bakit daw nauubusan na ng tubig, kuryente, ng pagkain yung Gaza, pero hindi nauubusan ng rocket, hindi nauubusan ng missile, di ba? Kasi yung pera nila doon yung nilaan. Tapos ngayon naman, isipin nyo, yung huli 2006 pa yung huli. Tapos ang sumunod na, 2023, ayan na nga noong October 7, nagkaroon ng surprise Hamas terrorist attack sa Israel na 1,500 na ang napatay. At isa na yun sa pinakamalubhang pagpatay mula ng Holocaust. Yan, ano yung Holocaust sa mga hindi nakakaalam nun? Ayan, ang Holocaust, ito yung was the genocide of European Jews during World War II. Noong 1941 at 1945, di ba, ng mga panahon na yan, yung Nazi Germany, sila yung pumatay ng 6 million Jews. Kaya di ba, isipin niyo, ba't ang onti ng populasyon ng mga Hudyo? Kasi 6 million ba naman pinatay sa kanila? Di ko alam kung 1,000 lang ba yung nakabalik eh. Parang may napanood kasi akong movie tungkol sa nangyari sa Holocaust. Tapos, parang 1,000 yung sa Schindler's List. Parang 1,000 lang ata yung nailigtas ni parang nakabalik ba, gano'n? Pero yun, basta kaya gano'n ka-onti yung populasyon nila. Grabe yung hatred sa kanila, di ba? Tapos ngayon, bakit galit ang Hamas o Palestinian sa Israel? Kasi may mga ideological, political, tsaka religious reasons, pero meron talagang spiritual reasons. At yun yung root talaga, yung mababasa natin yan sa Book of Genesis. Kung nagsa-Sunday school kayo, di ba, o nabasa na natin yung Bible, alam natin yung kwento ni Abraham, ni Sarah, tsaka ni Hagar. Si Ishmael kasi, galing siya yung Arab, galing siya sa Ishmael. Kay Ishmael na, di ba sa Sarah kasi sabi niya, baka hindi na ako magkaanak, ibigay ko na sa'yo itong katulong kong si Hagar para sa kanya magkaanak tayo. Pero nung nabuntis naman si Hagar, nagmalaki, inangasan na niya yung si Sarah. O nabuntis ako, ikaw, wala ka pa din. Parang ginanon niya. Kaya, nag-aalit si Sarah, sabi niya, paalisin na yan dito. Hindi pwedeng kasama natin yan. Ganun. Kaya yun yung nangyari. Pinaalis si Hagar at si Ishmael. Tapos si Isaac, dyan naman nagmula yung Israel, di ba? Si Isaac talaga yung son of a promise. Tapos ngayon, bakit nagkagulo-gulo?
Kasi nainggit sila nainggit yung Palestine o yung Arab. Inggit sila na bakit si Isaac ang son of a promise, kahit si Ishmael naman yung sa mic. Ayan. Kasi yung para si Ishmael, 'di ba may tinatawag tayo sa Bible na birthright? Pagka ikaw yung panganay, 'di ba dapat sa iyo yung karapatan ganon o sa iyo yung blessing. Pero parang sa kanila, bakit ganon? Si Ishmael naman yung panganay, pero bakit si Isaac pa rin yung son of a promise? Kaya dahil doon nainggit sila, tapos galit din sila kay Sarah kasi pinalayas nga si Hagar na nanay nila, 'di ba? Nanay ng lahi nila. Yan, tapos kaya makikita niyo talaga kung gaano katotoo yung Bible, 'di ba? Tapos pero bukod doon, 'di ba? Alam naman natin na may naglalagay talaga ng hatred. At yun nga si Satan. Siyempre si Satan, galit siya sa chosen people ng Panginoon sa Israel kasi pinili sila ng Panginoon, 'di ba? Kaya sabi nga daw, ang anti-Semitism ay Satanism, yung mga anti sa Israel. Yan, Satanism talaga. Yan yung sinabi nga sa Revelation 12:4 na tinangay ng buntot niya ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganganak na upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. Tapos yung dragon dyan, ayun si Satan. Tapos yung babae, ayun yung Israel. Tapos yung sanggol doon si Jesus. Noon pa man, si Satan, gusto niya talagang hadlangan yung salvation yung parang gusto niyang hadlangan na hindi makilala ng mga tao si Jesus, ganun, at ayaw niyang maligtas yung mga tao. Yan kasi bakit? Ayaw ni Satan na makilala ng mundo si Jesus at ayaw niya na maligtas ang mga tao, di ba? Kasi alam niyo, habang nandyan yung Israel, patunay yon na totoo yung Bible. At habang nandyan yung Israel, malalaman nilang totoo talagang napako si Jesus sa krus, di ba? At totoo lahat ng mga nakasulat sa Bible. Kaya meron din nga akong prof na ganun, sabi niya, parang wala yung Diyos eh. Parang wala siyang Diyos. Pero tinry daw niya basahin yung Bible. Tapos sabi niya, kasi siya teacher din siya sa social studies. Kaya alam niya yung geography, gano'n. Tapos sabi niya, chinek niya daw lahat ng geography ng Bible. Tama daw lahat. Lahat ng mga sinabi, ito yung lugar ng ganito, tama daw lahat. Kaya sabi niya, ang weird nga eh. Kasi sabi niya, tama lahat ng mga nakalagay doon na mga facts daw, gano'n. Kaya, pero hindi niya daw maintindihan kasi hindi siya Christian. Yan, tapos yan, sunod si Abraham. Alam niyo ba, si Abraham naman talaga, hindi naman talaga siya Hudyo, di ba? Pero si Abraham ay Gentile. Pero siya yung pinili ng Panginoon para magmula sa kanya yung magiging bansang Israel. Di ba sabi ng Panginoon, Abraham, gagawin kitang ama ng maraming bansa. Kaya si talaga ay Abraham, nakatira talaga siya sa Iraq. Yung Ur nga. Pero yun, dinala siya ng Panginoon sa Kanaan o sa Israel na magiging bansa nga siya. At mula sa seed of Abraham, di ba, doon lalabas si Jesus, yung Savior of the world. At si Satan, di ba, hate niya nga tong salvation story natin. Kaya ginagawa niya lahat para i-destroy yung Israel, para wala nang patunay na totoo talaga yung Bible. Dahil sabi nga rin, di ba, sa Genesis 12:3, sabi ng Panginoon kay Abraham, pagpapalain ko ang mga magmamagandang loob sa'yo. Lahat na magbe-bless sa'yo, ibe-bless ko. Lahat ng mga magka-curse sa'yo, ika-curse ko din. Kaya di ba pagka bine-bless natin yung Israel, bine-bless din tayo ng Panginoon. Yan, lahat ng mga umaaway o sumusumpa sa kanila, sila din ay mga susumpain. Kasi alam nyo itong Israel, dito, next. Yan, ang mata ng Diyos ay nasa bansang Israel. Pinili ng Diyos ang lugar na ito at ang mga taong ito para sa kaligtasan ng buong mundo. Kaya hindi nyo talaga matatanggi yun na talaga ang Israel, special sila. Kasi mahalaga sila sa Panginoon kasi sila nga yung pinili para makilala ng mga tao yung si Jesus. Kaya yung nangyayari ngayong war sa Israel, hindi lang ito physical war, kundi ito rin ay spiritual war dahil si Satan ay behind sa lahat ng violence at hatred dito. Kaya kung iisipin nyo yung mga nangyayari ngayon, hindi lang ito basta war, kundi may kinalaman talaga to sa sinasabi ng Bible at sa mangyayari sa mga susunod na panahon. Kaya sunod, bakit lahat ng Palestinians sa mundo ay nakasupport sa Hamas? Ewan ko lang kung nanonood pa kayo ng balita kasi sa buong mundo, nagrarayot ng mga Palestinian sa Amerika, sa Europe, saan mang lugar. Buti nga dito sa Pilipinas, wala naman akong nabalitaan. Pero in Jesus' name, walang terorista dito. Ayan, yung saan na talaga, kung nakatira ka sa US, matatakot ka kasi grabe po, daming terorista sa kanila. Para na silang napapalibutan ng mga terrorist. Kaya nakalagay, di ba, lahat naglalabasan. Tapos lahat, hindi lang sila basta nagrarally o nagrarayot talaga sila. Sinusunog nila yung mga building. Tsaka nagwawala talaga sila.
Yan, kaya sabi nga kasi bakit sila lahat nakasupport sa Hamas? Ito yung dahilan. Kasi ang Palestinians ay naniniwala na inagaw lang ng Israel ang lupa na yon sa kanila at dapat daw na maibalik ito sa Islam. Kala nila, ninakaw sa kanila yung lupa na yon. Pero kung nagbabasa sila ng Bible, alam nating Bible, alam natin na noon pa lang, binigay na talaga tong lugar na to sa Israel, di ba? Kanila talaga yun. Yan, at sabi nga din, ang totoong may-ari ng lupa, Israel talaga. Yan, ang lupa ay sa Israelites. Tapos sunod, yung sabi dito, nakatira na ang Israelites sa lupain na yon. Yan, 2,100 years before pa, may tawaging Palestinian. Bago pa magkaroon ng word na Palestinian, nandun na yung Israel, 2,100 years pa lang. Yan, tapos 2,600 years na silang nakatira doon, bago pa matawag na Islam ang religion nila. Diba? Kaya akala kasi, iniisip ko nila, nang agaw lang yung Israel, pero hindi. Matagal na silang nakatira doon. Kasabi nga dito, kung ayaw nilang maniwala sa Bible, tumingin dapat sila sa mga archaeological evidences, kagaya ng Egyptian stele daw. Noong 13th century BC na binibili ng Israel yung lupa, nakalagay daw doon sa mga bato, may nakikita sila na etong lugar na to, binili to ni ganito. Yung mga Israelites, ganon. Di ba sa Bible talaga ang daming mga ganon na pag nagbebentahan sila, susulat nila sa bato, ganon. Tapos yung may Canaanite stele din from 19th century BC na nakalagay doon si King David ang king of the land that time. Kaya nung nakalagay doon na King David, syempre, di ba, alam naman natin sa Israel talaga yung lugar na yon. Kaya kung sabi nga daw, kung ayaw nila maniwala sa Bible, tumingin sila sa mga ebidensya dahil ang dami. Tapos, sabi nga, nung 586 BC, nung ang mga Babylonians ay sinakop ng Israel, hanggang sa 1948 na binabawi ng Israel ang lupain na ito as their home, na binabawi ng Israel ito as their homeland. Isipin nyo, 2,500 years nawala yung mga Israelita sa bansa nila, sa lugar nila. Nagkalat sila sa buong mundo. Tapos alam nyo ba, nung time na yon na nawala sila sa lupain nila, nagkalat sila sa buong mundo at pinagpapatay sila. Sa bansa na to, pinatay sila. Meron na naman ibang bansa, pinatay na naman yung mga Jew, ganun. Parang kahit saan sila pumunta, pinapatay sila. Ganun yung hate ni Satan sa kanila. Tapos, nung 1948 lang talaga sila nakabalik sa lugar nila. Tapos sabi dito, nung wala sila sa homeland nila, ang daming sumakop sa lupain ng Israel. At ito yung mga world empires na yon. Ang daming sumakop doon sa lupa na yon. Babylonians, sumunod Persians, sunod Greeks, sunod Romans, as Byzantines, Arab Islamic Empire, Catholic Crusaders, tas the Mamluks, at saka the British Empire. Tapos, kaya sa dami nga daw mga sumakop sa bansa ng Israel, ang dami nagkiklaim na amin tong lugar na to, ganun. Kaya para malaman talaga nila kung kanino yung lupa, kailangan nila balikan yung history, sino ba talaga yung nakatira doon, di ba? Kaya kapag binasa mo yung Bible, nakalagay dyan, matagal na panahon na binigay ng Diyos yan sa kanila. Tapos sunod, saan ba galing ang word na Palestine? Yan, noong 135 AD, si Roman Emperor Hadrian daw, inalis ang Jew sa Jerusalem. Tapos pinalitan niya yung Jerusalem, dahil nasakop nga nila yon. Pinalitan yung Jerusalem na pangalan o tawag sa lugar na Palestina. Latin word. Kasi yung Latin word na yun, alam nyo ba, ang ibig sabihin nun ay Philistine. Sino yung Philistine na naiisip nyo? Si Goliath, di ba? Si Goliath, alam naman yung mga Philistines, kaaway talaga yan ng Israel. Kaya para daw lapastanganin yung Israel, pinangalan yun sa kalaban nila, yung Palestine. Tapos, noong 1948 naman, ito yung pinakamahalagang araw. Kung gusto niyo ma-rapture, intindihin niyo to. Yan, pag di inintindi, baka magulat kayo sa mangyayari. Yan, noong 1948, ito yung pinakamahalagang sunod na araw na pinaka-importante mula nung nabuhay si Jesus mag-uli. Alam niyo ba, noong 1948 na yan, na nakabalik yung mga Hudyo sa homeland nila, sa bansa nila, sobrang ang daming nakatutok dahil natupad yung prophecy. Sinabi sa Bible, di ba, na makakabalik yung mga Hudyo sa bansa nila. Kaya nangyari na yan noong 1948. Tapos, nabawi na nila yung lupain nila. Tapos nung 137, alam niyo ba, kapag pinanganak ka daw nung 1947 dun sa Palestine, di ba kasi yung Jerusalem, pinangalan nila ng Palestine. Ngayon, lahat ng ipapanganak doon dahil Palestine pa pangalan nun, ang tawag sa kanila Palestinian. Ganon. Kaya magiging ganon. Kaya yun yung nakalagay sa birth certificate nila. Kaya sabi, kung Jew ka man o Arab, kung 1947 ka pinanganak doon, Palestine yung magiging tawag sa'yo.
Yan, pero yon nung nakakuha na nila yun noong 1948, naging Jerusalem na uli yung pangalan. Tapos, kaya ganun yung galit ng mga Palestine kasi iniisip nila ninakaw sa kanila yung lupa. Pero dapat kasi mag-aral sila para malaman nilang sa Israel talaga yun. Tapos, nung Genesis 15:18 naman, di ba, ito yung sinabi ng Panginoon, na ganito kalaki dapat yung size ng lupain ng Israel. Sabi niya, sa araw na yon, gumawa ng kasunduan ng Panginoon kay Abram. Sinabi niya, ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupaing ito mula sa dulo ng ilog na hangganan ng Ehipto hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Tignan niyo, kung yung size, yung kulay white, nakikita niyo ba yung buong white na? Ganyan kalaki yung lupain ng Israel. Pero alam niyo yung pinapanahanan nila ngayon, ganun lang yung violet. Yan, ganun. Pero ang totoo, yung buong white na yan yung binigay ng Panginoon na lupa. Pero yung present na Israel, ayun lang, yung piranggot na yon. Kasi nga, ang daming kumuha ng lupa nila. Yan. At alam niyo ba, 4,000 years ago na pa yan, binigay sa kanila ng Panginoon. Kaya marami man nagkiklaim nun, pero sila ang original na nakatira talaga doon. Tapos sabi nga, dahil sa pinagpapatay ang mga Hudyo sa iba't ibang bansa, noong 1917, under the British mandate, they enacted the Balfour Declaration na ang Palestine ay magiging national home for the Jewish people. Dineklara na noong 1917 ngayon, na talagang yung Israel ay homeland talaga ng Jewish people. Pero noong 1922 daw, merong pumalag na Arab family. Ayaw nila sa Jewish kasi sabi, paano naman kaming mga Palestine? Kaya lumiit daw, dapat yung isang size na yon, pero mas lumiit pa dahil nga may pumalag na Palestine. Tapos sunod, bakit ang babata ng mga supporter ng Palestine ngayon? Lalo sa Amerika kasi sobrang mga youth talaga. Yung mga nagrarally, nagrarayot. Kasi nga daw, ang young people ngayon ay kulang sa kaalaman sa history at walang alam sa Bible. Pag feeling nila, kawawa yung Gaza, di ba, dahil ginigera sila. Ang sama ng Israel, dapat intindihin nila yung mga ganon. Pero hindi nila inaalam kasi kung ano talaga yung nangyari, di ba? Gaya ngayon sa, sa panahon natin ngayon, ang daming walang alam sa Bible, as in zero yung knowledge nila. Kaya maawa ka sa mga kabataan ngayon, kaya kailangan talaga natin mag-campus ministry. Tapos sunod, bakit ang daming Muslim sa buong mundo? Kasi ang turo sa Muslim, silang bawat isa ay missionary. Tayong mga Kristiyano, hindi ako missionary, hindi ako dyan. Pero hindi natin iniisip na tayong mga Kristiyano, yung verse na go and make disciples. Bawat isa sa atin, command ng Panginoon yun sa atin, di ba? Pero ang missionary, alam niyo ba, para sa kanila, missionary ako. Kailangan marami ako madala kay Allah. Ganun yung nila. Kaya sobrang dami ng Muslim, di ba? Kaya nga, dapat nga daw ganun yung gawin natin na every Christian, dapat isipin mo missionary ka para mag-share ka ng gospel. Tapos, di ba, parang marami naaawa sa Gaza, tapos iniisip nila, dapat mamatayin na tong Israel, masama tong Israel, ganun. Gaya nito, yung sa, tingnan nyo yung mga ginagawa sa flag nila. Yan, di ba, na dapat nakalagay, dapat death to Israel, dapat mamatay Israel, nilalagyan ng dugo, tapos sinusunog. Sabi nga, sino daw ba talaga yung mas bully? Kasi meron sa mundong 22 Arab states at merong 52 Muslim states sa buong mundo. Ang dami-dami nilang teritoryo, di ba? Pero ang Jewish nation, isa lang, Jewish state nila, isa lang sa buong mundo. Pero gusto pa nilang kunin yun. Kaya kung totoo, sabi nila, sino ba totoong bully sa kanila, di ba? Sila ang dami-dami na nila, pero gusto pa nila kunin yung nag-iisa lang. Kaya yun, parang doon mo maintindihan na, di ba, parang grabe yung ginagawang hate sa kanila. Tapos ito, laging may mga ganito sila yung death to Israel. Kinakanta pa nila yan, kinakanta yan sa mga Palestine, yung death to Israel. Sabi nga daw, kahit mga Arab children, kumakanta sila ng death to Israel. Kahit bata pa lang sila kasi, tinuturuan na silang i-hate yung Israel. Kaya di ba, hanggang sa pagtanda tuloy nila, talagang sobrang terorista. Kinakain pa nga yung flag nila, di ba, sa isang video. Flag ng Israel, sobrang galit nila. Tapos, sabi nga dito, ngayon, intindihin natin, tuwing may war sa Israel, kailangan nating mag-wake up at kailangan nating alamin sa Bible natin kung ano ang nangyari. Bakit yung mga Kristiyano kailangan yung maalarma kapag may gera sa Israel? Kasi pwede na nga daw ito yung tinatawag na Ezekiel 38. Na, basahin lang natin, yung verse 1-6 lang. Sabi dyan, sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, humarap ka sa lupain ng Magog at magsalita ka laban kay Gog na pinuno ng Meshek at Tubal. Sabihin mo sa kanya na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, Gog, na pinuno ng Meshek at Tubal, kalaban kita. Paikutin kita at kakawitan ko ng kawil ang panganga mo.
Hihilahin kita kasama ang buong hukbo mo. Ang iyong mga kabayo, armadong mga ngabayo, at napakaraming mong sundalo na may malalaki at maliliit na kalasag at may espada. Sasama sa kanila ang mga sundalo ng Persia, Ethiopia, at Libya na may mga kalasag at helmet, kasama rin ang Gomer at Bet-togarma sa Hilaga at ang lahat ng sundalo nila, maraming bansa ang sasama sa'yo. Tapos mahaba pa yan, di ba? Siyempre, kahit nga ako, matagal ko ng Kristiyano, pero hindi ko perfect unawa yung prophecy. Kaya ako nga inaano talaga, nilagay ko na dyan, tinagalog ko pa, para talagang maintindihan ng bawat isa sa atin. Pero alam niyo yung mga lugar na yun, ito yun, yung Gog kasi Russia yan, Persia, ayan yung Iran ngayon. Yan yung bawat mga words, ay mga word na mga places doon, meron siyang modern na, ngayon, lugar o bansa. Yung daw, sabi nga daw, parang, sabi, Ezekiel 38 na ba itong nangyayari? Sabi nga nila, yes and no. Yes, kasi nakikita mo, ayan na, ang lapit na nangyayari. Pero, no daw, kasi hindi mo pa nakikita na yung Russia, yun yung mismong lumalaban sa Israel. Kapag daw nabalitaan nyo sa TV na yung Russia na yung umaatak sa Israel, mag-ready na daw kayo, anytime na talaga, pwede na mag-rapture. Pero kasi ganito yung nangyari. Alam nyo ba yung Iran, di ba sila yung sponsor ng Hamas? Yung Iran, magkakampi sila ng Russia. Meaning, pwedeng, ayun na rin yun, di ba? Yung Russia, ayun na nga rin yung nire-ready na ng Russia, yung pagsalakay nila sa Israel. Ngayon, yung Russia talaga, magsasama siya ng mga bansa para atakihin yung Israel. Tapos, bago pa sa kalagitnaan ng mga ganon, dapat mag-rapture na, kasi pag hindi kayo na-rapture, makikita nyo pa yung susunod na mangyayari. Kasi magpapakita na si Antichrist dahil sa gulo ng gera. Doon niya sasabihin na peace, peace, tapos siya, usap sa Israel. Kaya ibig sabihin dapat, sa mga, pag umaano pa, panahon dyan, nag-escalate yung gera na to, kailangan nyo mag-ready dahil pag yung Russia na nga yung a-attack, alam na natin, darating na yung Antichrist, kailangan mag-rapture na kasi, ayun, di ba? Kasi ganun na yung sunod na mangyari. Ang sunod na mangyari sa mga chapter ay rapture na. Kaya sabi dito, sa ngayon, hindi pa natin masabi na Ezekiel 38 na ito. Dahil tinutulungan pa ng US ang Israel. Kasi dun sa verse kasi sinabi dun na wala daw katulong yung Israel lumaban. Ngayon kasi nakikita natin full support pa yung US. Kaya hindi pa natin masabi yung they are without aid. Pero ano daw mangyayari? Sabi nga ni Amir Charpati, ang kinakatakutan daw ng Israel ngayon, na baka bitawan sila bigla ng US. Kasi pag binitawan na sila, wala na silang katulong, di ba? Sabi dito, ang US dahil weak ang leader, di ba si Biden, mahinang leader siya. Kaya nung nanalo siya noon, alam na ng mga Bible scholar na, naku po, fall of America na kasi nagkaroon na ng mahinang leader yung Amerika. Meaning, pwede na sila mapabagsak. Kasi sabi nga din ni John Hagee, surrounded na daw ng terrorist ngayon yung buong US. Kasi nga dahil mahina yung leader nila, hindi na mapagtatanggol ng Amerika yung sarili niya. Matatakot na silang lahat. Kaya sabi nga niya, wala nang ibang hope yung bansa natin kundi ang Diyos. Kasi di ba alam niyo naman, yung Amerika, world power, yung pinakamalakas sa lahat ng bansa. Pero pag mahina yung presidente, wala namang yun, kung mahina rin yung leader. Kaya sabi nga dyan, ang mangyayari daw, kapag inatak na ng mga terrorists yung US, pwede daw ang possible daw na mangyari, bibitawan na nila yung Israel. Sabihin nila, ay, ginigera din yung bansa namin, kaya bahala na kayo dyan. Kaya kapag pwede daw na ganun yung mangyari, ito na yung Ezekiel 38. Kaya doon yung malalaman bakit lahat nakatutok sa nangyari sa Israel. Kasi baka ito na yun, yung inaantay natin. Na konting-konti na lang talaga yung remedyo, parang ayan na yun. Kaya yun na lang inaantay nila. Tapos sabi dito, sa ngayon din, magkakampi na rin ang Iran at Russia, na yun yung talaga yung mismong bansa na nakalagay doon sa Ezekiel, diba, 38, na Iran at Russia. Pero mag-aabang tayo na kapag Russia na ang kumalaban sa Israel, sobrang mag-ready na tayo dahil sa gitna ng Ezekiel 38 to 39 ay ang rapture ng church na yung dapat mangyari. Yan, kaya nakita niyo kung anong kinalaman nun. Yan, nagets niyo na ngayon. Kaya itong ang rapture na to, diba, na walang nakakaalam at sa isang kisap mata lang, hindi na, parang ganun natin kailangan i-ready yung sarili natin na makasama dito. Sabi nga rin, sa sunod dito, kapag nagtuloy-tuloy na ang gera, yan, halimbawa yan, di ba ang dami nagsasabi sa buong mundo, ceasefire, tumigil na kayo Israel sa pagbobomba nyo.
Sa araw-araw na nakikita nila kung paano pinatay yung mga tao nila, mas lalo sila nang gigigil, paano silang magsisisfar. Kaya doon mo makikita na hindi na talaga, tuloy-tuloy na tong gera na to. Tapos, nagre-react na yung China, di ba? Sabi ng China, sumusobra na kayo, Israel. Tapos yung Russia at China, nag-usap na din, di ba? Parang makikita mo, yung North Korea daw, sabi niya, aatakin daw nila yung US, ganyan. Tapos yung Russia, nagagalit daw sila kay Biden dahil kina-compare sila sa Hamas, ganyan. Puro ganun na yung tapos yung mga Palestinian, nagwawala sa buong mundo. Kaya parang maano ka talaga na, talagang ito na yung World War III na nga. Yeah, at pag nangyari na nga yun, mag-ready na, kanya-kanya na tayo, walang takbuhan sa church. Kanya-kanya kayo ng kaligtasan. Kailangan alam nyo yung mangyayari, di ba? At dapat ma-rapture tayong lahat. Tapos ngayon, at pag nagpatuloy nga itong gera, magra-rapture na at magpapakilala na si Antichrist. Kasi si Antichrist yung papagitna para makipag-treaty sa Israel. Sabihin ng Antichrist, Israel, para magkaroon na kayo ng peace, para magkaroon kayo ng full control sa bansa nyo, ako sa inyo ng 7 years. Pero yan, sasabihin ng Antichrist sa Israel na magkakaroon sila ng full control sa land nila. Pero ito na rin yung start ng 7 years na hell on earth. Sa lahat ng maiiwan sa rapture, tandaan nyo, hell on earth yon. Mararanasan nila yung impyerno na talaga. Kasi sobrang gulo na, sobrang grabe na. Isipin nyo yung Book of Revelation, mangyayari lahat yon after ng rapture, di ba? Dahil panay kaguluhan na mangyayari pagtapos ng rapture. Tapos, pagtapos din ng rapture, sasabihin ng mga tao na kinuha ng aliens ang mga nawala. Lahat ng mga balita niyan, flash report, ang tawag doon, mga headlines, 'di ba, sa balita, nakalagay lahat, million ang nawawala sa buong mundo. 'Di ba? At sasabihin nila, binabalita na ngayon yung mga alien, 'di ba, na sinasabi totoo daw 'yan. Pinapaniwala lang nila na totoo yung alien para magiging dahilan nila 'yon, sasabihin nila kinuha ng alien yung mga na-rapture. Pero yon na hindi na natin, dapat hindi niyo mabalitaan na nawawala daw mga milyon tao. 'Di ba? Kaya dapat lahat tayo dito ay makasama doon, 'di ba? At lahat din ng mga tao ay magiging monitored na ng AI. Noong high school kami, 2007 yon. Laging binabanggit ni Bishop yon sa preaching niya yung sabi niya, malapit na dumating ang Panginoon, meron na daw giant computer. Tingin ko yung giant computer na sinasabi ni Papa noon, ayun yung AI. Ngayon lang na kasi natin nalaman yung AI na monitored ka na lahat, yung mukha mo, kaya mag-ingat din kayo sa pagpo-photo lab nyo kasi pwede ring magamit yung mga image nyo na yan sa mga ganong pwedeng makuha na yung mukha nyo, ganyan lahat ng tsaka yung mga information. Ngayon talaga after ng rapture, magiging monitored na lahat ng galaw ng tao. Kung nasaan ka, lalo na yung 666, di ba? May yung tataka ng 666 na kung yung microchip na yon, malalaman kung nasaan kang lugar. Kaya hindi ka makakatakas sa kunwari, sabihin sa, di ba, may sinasabi rin doon sa Revelation na may mga pupugutan ng ulo. Kapag nagpapugot ka ng ulo, makakasama ka pa sa langit. Kasi sabihin, tatanggap ka pa rin, magpapatuloy mo ba yung faith mo sa Diyos? Di ba? Kasi, pero may nakita pa ako isang paliwanag dito sa 666 na Islam pala yan. Tsaka yung word na, ang pangalan nga daw ng tawag dito di ba tatlo yung angel, si Michael, Gabriel, tsaka Lucifer. Bakit yung dalawa may L? Kasi yung L, Diyos yun ibig sabihin God. Bakit Lucifer yung isa? Pero ang totoo daw, na isa pang word ni Lucifer ay halal pala. Di ba yun daw yung word na halal sa mga produkto? Nakikita niyo ba yun sa mga chichirya nyo, sa mga pagkain, noodles? Yung word na halal, sa Muslim yun. Tsaka lahat daw na walang microchip o 666 o yung pinakita yun yung 66 siya, Islam na word, Islam na number. Tapos kapag wala kang ganun, wala kang hindi ka makakakain, hindi ka makakabili. 'Di ba? Kaya tugma talaga na yung nga na to. Sinasabi pa nga nila kung yung beast ba na sinasabi, yung Antichrist, yung halimaw ba, AI ba yan? 'Di ba? Kasi puro robot na nga rin yung ginagawa. Kaya sa China ngayon, monitored nila lahat ng tao nila. 'Di ba? Hindi ka makakatakas. Kaya yun. Tapos, yun nga lang daw yung hope, sabi nga daw ni Bishop nun. Basta sabihin nyo na lang sa mga kapamilya nyo kung ayaw nilang tanggapin si Jesus. Pag nag-rapture, magpapugot na lang silang ulo para may pag-asa pa silang makapuntang langit. Pero sana wag na mapugutan ng ulo, sharean nyo na ngayon para makasama sana sa rapture. Ayan. Kaya natin yung mga ganitong sabihin mo, ma, pag nawala ako magpapugod ka ulo. Ano nangyari sa'yo? Baliw ka ba? Di ba? Pero ipaliwanag nyo kasing mabuti para maintindihan. Tapos yun nga,
ano, sabihin sa inyo kung ano nangyari sa inyo. Ayan, tapos sabi niya, ito nga, ang rapture, tandaan niyo to pag naiwan ka ng bus, okay lang kasi may next ride pa naman. Maiwan ka ng airplane, may next flight pa naman. Maiwan ka ng jeep, dami pa namang dadang jeep. Pero yung rapture, one-time event lang to, hindi na to mauulit. Kaya naman, pag hindi kayo nakasama sa unang rapture na yun, wala nang second. 'Di ba sa nag-iisang rapture na yan. Kaya naman maging ready tayo anytime na kunin tayo ng Panginoon. Siguraduhin nyo na, ano na kayo, sabi nga daw, parang fasten your seatbelt. Mag-ready na kayo dahil pagka, ayun nga, lumabas na yung Russia na yung a-attack sa Israel, i-ready nyo na yung sarili nyo, di ba? I'll fly away. Ayan. Tapos, isa pa, yung lahat ng maiiwan sa rapture, o lahat ng mga hindi tumanggap kay Jesus, hindi mga nagsisi sa kasalanan, ay makikita at mararanasan nila yung hell on earth. Yan. Sila na makakakita ng lahat ng sa Revelation. Makikilala rin nila si Antichrist. Tayo naman, di ba, faith natin, magra-rapture tayo, hindi na natin makikilala si Antichrist. Tapos mararanasan nila at masasaksihan ang lahat ng nakasulat sa Book of Revelation na mga kaguluhan, katatakutan, yung pagbuhos ng galit ng Diyos. Kasi nga, dahil wala na dito yung Holy Spirit, wala na dito yung mga anak ng Diyos, ibubuhos na lahat ng judgment. Di ba ang Diyos talaga, nagpipigil lang siya ng galit sa kasalanan. Pero dahil wala na yung mga anak niya dito, ibubuhos niya na yung galit niya sa huling panahon na yun. Tapos sa lahat ng mga na rapture, ang mangyayari na sa atin doon ay dadalo na tayo sa marriage supper of the Lamb. At sa yung kasalan, di ba, ikakasal tayo kay Jesus. Na sabi nga, ang dami nang nakakita ng ganito na ang haba-haba daw ng table ng kasalan. Sabi nila, Jesus, bakit may parang kasalan ditong table? Ganyan niya. Sabi niya, nire-ready na namin yan para sa marriage supper of the Lamb. Maraming mga nagsabi niya na nakakita sa langit. Pinakita sa kanila ni Lord yung pasilip na kung gaano kagrabe daw ganda yung kasalan na to. Tapos, after natin ikasal kay Lord, yung bride of Christ, di ba, ikakasal tayo kay Jesus na groom. Tapos, yung judgment day naman, ayun yung awarding day natin. Hindi siya judgment na itatapong ka impyerno, kundi yung judgment na ikaw nagturo kang Sunday school, ikaw nag-outreach ka, ikaw nakapagdala ka ng mga friends mo kay Lord, ikaw, ito yung dahil mga offering na binigay mo kay Lord, ito yung lahat ng reward mo. Diyan tayo awarding day, di ba? Kokoronahan tayo at bibigay ni Lord lahat. Tsaka yung mga mansion natin, papakita ng Panginoon sa atin. Yan yung napakaganda ng judgment day na yan. Tapos makakasama rin nila lahat ng mga namatay na tumanggap kay Jesus. Sila Billy Graham, patay na, di ba? Sila, lahat ng mga favorite kong mga binabasang study Bible, patay na eh. Kaya ayun, na makikita natin sila lahat, sila rin mismo, sila Abraham, sila Daniel, sila David, makikita natin sila lahat sa langit. Tapos kasama rin silang babalik ni Jesus sa second coming. At maghahari na tayo kasama ng Panginoon sa millennial reigning hanggang sa New Jerusalem. Kung nakapag-Bible panorama kayo, di ba alam nyo yun? Kaya kung may mga hindi pa dito alam yung Bible panorama, magsabi kayo sa mga ate nyo, sa mga nagwantuan sa inyo na ituro sa inyo yung Bible panorama para may alam naman kayo sa mga last days. Tapos, di ba, sabi nga ng Panginoon, itong panahon natin ay days of Noah. Di ba, alam naman natin na talagang ang panahon natin ngayon, bago bumalik si Jesus, ang mundo ay magiging parang days of Noah, na nagkakainan, nagiinuman, nagkakasalan, hanggang sa hindi nila namalayan, dumating na yung baha. Hanggang sa hindi naman, parang pag-iisipin nyo nga, di ba, yung mga nangyari sa mundo ngayon, yung mga artista, post ng mga Chanel, ng mga, mga damit nila, mga bag na Dior, yan mga, kung ano mga sasabihin na, ito si Heart Evangelista, nilabas niya yung kandila niyang 100,000, di ba? Yung kandila ng happy birthday, 100,000, ganyan. Tapos yung, parang yung toothpick niya, Chanel din, ganun. Parang si Jinky, ang pantulog niya, 200,000 yung, pajama niya, ganun. Parang ganito na lang yung pamumuhay ng mga tao ngayon na i-display kung gano'n sila kayaman. Kumain sila ng isang cake na 500,000, gano'n. Parang mga gano'n yung mga pag-aksaya ng pera, di ba? Parang tas yung mga tao, kain ng kain, inom ng inom, walang party ng party. Pero hindi nila alam, malapit na mag-rapture, di ba? At grabe yung mangyayari sa mundo.
Kaya sabi nga din dito sa Genesis 5-7, yung bago gunawin ng Diyos yung mundo sa panahon ni Noah, sabi niya, di ba, nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama, nanghinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya, kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong mundo. Kaya di ba, ngayon ba pag tumingin ka sa mundo, tuloy-tuloy na ba yung kasamaan? Days of Noah na ba o hindi? Oo, di ba? Kasi tuloy-tuloy yung kasamaan ng mga tao. Parang inisip mo, ano pang solusyon dito kundi ano na talaga, rapture, di ba? Sabi rin sa 2 Timothy 3:1-5, totoo na bang nangyayari to? Sabi, di ba? Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Bakit mahirap? Kasi yung mga tao, magiging makasarili. Ang mga tao, sakim sa salapi. Di ba? Kagaya niyan. Ang panligo nila alak, pangligo nila gatas. Di ba? Kailangan alagang-alaga nila sarili nila, yung mga bag nila, damit, sapatos, ganito dapat. Sa social media, mai-insecure ka. Pag nag-IG ka, ay, ganito yung kinainan nila, ganito yung pinasyalan nila, ganito yung mga ganyan gastos nila. Puro inggitan, di ba? Tsaka puro pang makasarili. Yung mga artista, ginagaya ng mga tao, kaya nagiging miserable buhay nila dahil kino-compare nila lagi yung sarili nila sa mga artista. Ayan. At puro ano na ngayon, di ba? Sakim sa salapi. Tapos yung sa sunod na verse, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makajos. Ganyan na yung mga ugali ng mga, kahit nga yung LGBT, ang tawag nila Pride Month, di ba? Kasi mayabang, niyayabang namin, wala kaming paki sa inyo, basta ito kami. Yun yung ibig sabihin ng pride. Kaya parang, pero pag inisip nyo talaga, sabi nga daw, insanity talaga yun, yung parang kabaliwan. Kasi, di ba kayo ba, nakakita na ba kayo ng baklang kabayo? Hindi tao, hayop. May nakita ba kayong baklang baboy? Di ba? Parang baklang manok. Ay, tomboy itong ano na to, butiki na to. Di ba? Parang sa hayop pa nga lang alam mo na talaga na babae at lalaki lang yan. Kaya di ba, sinong mas mataas? Tao o hayop? Tao. Pero bakit yung mga hayop, alam nila kung babae sila, alam nila kung lalaki sila? Di ba? Wala namang sabi, ay, benta ko sa itong baboy na bakla. Di ba? Wala naman. Kundi pag nagbebenta ng karne, ano ba to, bakla ba to, o tomboy ba tong baboy na binibenta mo? Ganon, di ba? Yung hayop talaga, kunwari sa mga lovebirds, ibon. Parang alam mo na agad yung lovebirds na binibenta sa'yo, babae at lalaking ibon, di ba? Pero alam mo yun, yung mas may sense pa yung mga hayop dahil alam nila kung ano sila, kung babae sila o lalaki, di ba? Kaya, kahit di ba nag-aral kayo sa science, di ba may mga sinatawag doon mga chromosomes, mga X and Y, di ba? Merong tinatawag na female tsaka male. Kaya parang doon pa lang makikita mong dalawa lang talaga, di ba? Kaya pero may sasabi mo talaga na grabe, sukdulan na to. Sobrang sama na talaga ng mundo kasi babae kinakasal, lalaki kinakasal na. Kaya dito mo na makikita yung ka-abnormalan, di ba? Na mas mataas pa yung hayop kaysa sa tao dahil sa mga ganitong mga ginagawa. Kaya talagang kung pag-iisipan mo lang mabuti, insanity talaga yung ganong deception. At marami ng mga nabubuhay nang hindi makajos. Kwento ko pala sa inyo yung di ba nung nakaraan nga kasi, di ba kilala nila Risa yun, di ba nakasama niyo sa sayaw, yung namatay nga na galing proper dati. Di ba parang kasama nila sa sayaw, yung nung anniversary ng main, sumayaw din yun. Kasama natin yun sa year-end camp doon sa Tabor, naalala niyo yun. Tapos, ayun nga pero nag-backslide siya hindi siya nakabalik kay Lord. Tapos nag-military nga siya. Tapos nung nag-military siya, hindi niya kinaya yung training kaya namatay siya. Parang yun, ang huli daw niyang, tinutubuhan siya lalagyan siyang tubo, pero kinakagat daw niya kasi, ayaw daw niyang magpatubo. Tapos after daw nang pinilit talagang tubuhan siya, wala pa daw 30 minutes na matay na. Pero ang huli daw 2 sentence na sinabi niya, ayoko pa mamatay. Diba? Kasi para sa kanya, may girlfriend pa siya, meron pa siyang pangarap na maging sundalo, pinagmamalaki na niya sa lahat na, pagbalik ko, sa mga pagbalik ko, walwalan tayo sa inuman, makakapag-inuwan tayo uli, ganyan-ganyan. Sobrang ang dami niyang mga groups na sinalihan talaga sa buhay. Parang kung titignan nyo, yung lahat ng pag-happy-happy ginawa niya, lahat talaga, in-enjoy niya buhay niya. Pero darating sa time na pag sinasabi sa'yo ni Lord na bumalik ka pero hindi ka bumalik, yung parang ilang araw ko rin inisip yung nakakalungkot, kilala ko siya na hindi siya nakabalik kay Lord. Tas, parang alam mo yun, nakasama mo siya sa sandal tapos yung huling word niya, ayoko pa mamatay, di ba?
Na pero ganun ang buhay talaga na hindi mo alam kung hanggang kailan ka. Kaya dapat spend mo na yung buhay mo sa Panginoon. Kasi yun nga, 'di ba? Parang alam naman natin, 'di ba, kung ano yung sasapitin ng mga taong walang Diyos. Kaya parang imagine niyo, hindi lang rapture yung pinag-uusapan natin dito. Lahat din ng mga namamatay, 'di ba, napupunta silang impyerno kapag hindi sila nakakilala kay Lord. Kaya parang ano, yun nga, na talagang dapat ilaan na natin yung buhay natin sa pagsunod sa Panginoon. Tapos yung sumunod pang verse, di ba, sabi dito, ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Di ba, grabe na rin yung mga krimen ngayon, yung mga wala ng paggawa ng mabuti. Ang dami rin mga scammer, di ba, yung mga gumagawa ng masama. Yung sa ginawa pa nga lang sa di ba, ng Hamas, grabing kalupitan na. Kaya yung mga tao rin na mga ayaw magpatawad, alam niyo ba, nalulungkot ako kahit na, di ba dapat mga Kristiyano, sila yung mabilis magpatawad. Pero kahit ngayon, ang dami kong kilalang mga Kristiyano, patigasan talaga. Ayaw nilang magbati talaga. Parang ganun, parang inisip nyo, nag-worship kayo, parang alam nyo Christian kayo, alam nyo malapit na mag-rapture, pero ayaw nilang magbati talaga. Parang mga ganun. Kaya nakakalungkot yung mga ganitong mga bagay. Pero kasi, yan yung sign ng last days. Na ang titigas na ng puso, walang awa, yan, malupit, hindi nakikipagkasundo sa kaaway. Tapos yung sunod pa, yung verse 4 naman, sabi, hindi lang yan. Mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Di ba? Puro mga bar, mga party-party, punong-puno. Tsaka yung mga ngayon, di ba, pauso yung yung look, yung parang, yung nakatingin sa, yung parang nakatingin ka sa baba. Parang inaangasan ka, proud look, mga ganon. Yan, tsaka yung mga taksil, di ba, yung mga mapandaya, ganon. Yan yung grabe na yun. At mahilig sa layaw, sa mga paglalaro, pagpa-party. At wala yung isip nila sa Panginoon. Tapos, yung sumunod na verse, ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Yung alam niyo yung mga hypocrite na nga rin, di ba? Parang sa church, bait-baitan, pero pagkadating sa bahay, yun, hindi mo masabing Kristiyano, ganun. Tsaka yung mga nandadaya, di ba? Kaya, ayan nga, parang dito nga talaga, parang kala mo, pray ng pray, pero wag sa iba na talaga, di ba? Kaya, maraming mga ganitong mga Christian din sa buong mundo na hindi naman totoo, di ba, na talagang naka-Diyos. Tsaka sinabi na rin yan, di ba, yung mga sign din ng pagbabalik ng Panginoon. Yung mga earthquake, tuloy-tuloy na yan. Nung kamakailan lang, di ba, nakaranas tayo sa mga school, nakaranas kayo ng earthquake, wala na agad pasok. Yan siya iyak na iyak nung nag-earthquake kasi natakot siya dun sa yung wangwang. Kasi sabi niya, akala daw niya kasi magra-rapture na. Kaya natakot siya. Tapos rin, di ba, yung mga typhoon, every year, palaki ng palaki yung mga typhoon, mga hurricanes. Kaya grabe na talaga yung climate change, di ba? Tsaka yung grabe yung mga wildfire na hindi na nila masolusyonan, hindi na nila alam gagawin kasi umiinit na nga yung earth. Tsaka kaya sumasabog na yung mga bundok, ay mga bulkan. Kasi sobrang init na ng earth, di ba? Alam natin na susuko na rin talaga tong mundo kasi malapit nang matapos ang lahat. Tapos yung mga signs din sa kalawakan, di ba, yung sa pinost dito ng end time headlines. Yung meron daw horned comet. Sumabog daw yung comet na yun. Tapos kasing laki daw siya ng 3 times ng Mount Everest. Tapos papunta daw yun ng Earth. Hindi pa nila alam saan tatama. Tapos, di ba yung nagkaroon ng Ring of Fire eclipse? Alam nyo ba, coincidence lang ba daw yun na nung pagkalabas niyan, doon nagsimula yung gera sa Middle East? Di ba kasi yung moon, lagi may mensahe ang Panginoon dyan tungkol sa Israel. Yan, tapos may nakita rin ako kahapon sa news sa Google. Sabi dyan, meron daw tinatawag na mysterious doomsday glacier. Yung yellow sa, Antarctica ba? Tama? Yan yung, may ganyan yan na mga, bundok-bundok ng yelo. Tapos napansin daw nila, nagrabe daw bilis ang bilis daw matunaw ngayon ng bundok-bundok na yelo na to. Kaya, naalarma syempre yung mga scientists. Sabi nila, delikado to kasi, alam nyo ba, pag natunaw daw yan, tataas daw lahat ng mga dagat
buong mundo, dagat sa buong mundo ng 10 feet. 10 feet lampas na sa tao yun, di ba? Kaya ibig sabihin, kung lahat ng dagat sa buong mundo tataas ng 10 feet pag natunaw na lahat yan. Sabi, doomsday daw talaga yung tinawag nila, doomsday glacier, kasi pag natunaw yan, ganun kagrabe. Ang daming mga bansang mawawala, lulubog. Tapos, ayun nga, pero nung tinignan nga nila, pabawas na daw talaga, bilis daw talagang matunaw. Just chinek daw nila yung ilalim, naglagay sila ng machine o equipment na para ma-check kung ano ba yung temperature ng ilalim. Ang init daw ng ilalim, kaya naman pala natutunaw yung mga yelo na to. Kaya yun yung inaabangan nila, na minomonitor nila yan. Kasi kapag natunaw na yan, yun nalulubog na ang karamihan sa buong mundo. Tapos di ba itong ang AI din na, next. Yan, na sobrang nag-i-improve na talaga lalo yung AI. AI, bigyan mo ako ng picture ng batang lumilipad. Ganyan. AI, bigyan mo ako ng picture, sagot sa sa geometry ko, ganyan-ganyan. Parang lahat ng i-request mo sa AI, nasasagot niya, bigyan mo ako ng love letter para sa crush ko. Yan, bibigyan ka. Ganun kagaling yung AI. Gawin mo akong kamukha ni Darna. Ganyan-ganyan. Yun, ilalabas niya. Kaya ganun kagaling yung AI ngayon. Tapos, kaya di ba, parang makita talaga natin na, end times, di ba sabi sa Daniel yung, knowledge shall increase. Talagang, sa mga huling araw, gagrabing talino ng mga tao. Naiisipin nila, di na natin kailangan ng Diyos. Di ba nakakagawa na nga sila ng sariling baby? Yung mga hindi na sinapupunan, sariling baby gawa nila. Gumagawa na rin sila ng sarili nilang baboy. Yung sila talaga yung nag-create, ganun. Pero hindi pa rin naman nila sariling creation yun eh. Yan, pero knowledge shall increase. Pag hindi pa nag-rapture, pag hindi pa nag-end of the world, grabe pa yung mga gagawin kalokohan ng mga gumagawa ng robot. Tapos sabi nga po, paalala ko lang sa inyo yung 1 Thessalonians 5, 2-3, dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi, parang magnanakaw na walang paalam, di ba, at napakabilis. Kaya kailangan natin mag-ready. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak na, at hindi sila makakaligtas. Kaya yung mga nangyayari ngayong signs ng times, para yung alam nyo yung parang manganganak na nagle-labor na. Yung parang lumalabas na lahat ng mga prophecy, ganun, ng mga katuparan. Kaya ibig sabihin, dapat mag-ready na kasi parang malapit na yung mga anak, di ba ganun? Sabi nga sa Luke 21:36, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyaring kahirapan. At makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Di ba? Kaya yan, mag-look up tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi nga sa Luke 21:28, kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Malapit na tayong iligtas ng Panginoon, di ba? At sa 1 Thessalonians 4:16-17, sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin, sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Di ba? Kaya, di ba sabi sa Bible, encourage nyo yung bawat isa sa mga salita na to. Sabihin mo sa katabi mo, Maranatha. Na kapag sinabihan ka ng Maranatha, meaning, ine-encourage ka na huwag ka mag-alala, darating ang Panginoon para sa iyo. 'Di ba? Na kahit ano pa nangyayari sa mundo na 'to, babalik siya. Kaya ma-encourage tayo na parang hindi tayo matakot sa lahat ng mga 'to, kundi magpasalamat tayo kasi meron tayong Jesus sa buhay natin. Kaya ano pa yung mga dapat nating gawin? Magpaayos na tayo ng puso sa Panginoon. Kung meron tayong mga kailangan pagsisihan na kasalanan, isorry na natin yan lahat kay Lord. At magpalinis na tayo ng buhay, ng puso sa Panginoon. At kung meron ka pang mga kailangan patawarin na mga kapwa mo, may mga galit sa'yo, may mga kainisan ka, hindi worth it na maiwan ka sa rapture para sa tao na yon. Dahil lang dun sa kanya, na may iwan ako, ayoko, magbabati na kami. Diba? Ayoko, reregaluhan ko na yan. Diba? Parang, worth it ba na maiwan ka para lang sa kanya? Diba? Kaya, yun nga, magpatawad na tayo. At siguraduhin natin na okay yung puso natin pag bumalik si Lord. Tapos lagi tayong manalangin at mag-aral ng salita ng Diyos para hindi mangamba o mag-alala. Kasi
pag nagtuloy-tuloy na to, sunod-sunod na rin yung masamang balita. Para di kayo matakot, di kayo mabaliw o magpanik, kailangan mag-aral kayo ng salita ng Diyos saka manalangin palagi. Para kayanin natin yung mga pagsubok at syempre yung kaligtasan din ng mga kapamilya natin. Tapos maglingkod at magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Payag ba kayo nang mararapture sa pamilya nyo? Payag ba sila magpapugot ng ulo o baka mag-i-Islam na rin sila kapag iniwan nyo sila? Kaya dapat ngayon pa lang, i-workout na po natin, kagaya ni Noah. Ang mahalaga kay Noah, nasama niya buong pamilya niya. Kaya kayo din, huwag nyo hayaan na iwan yung pamilya nyo. Habang umaandar na yung orasan, parang ganun dahil sobrang lapit na. Kaya naman, mag-ready na po tayo sa kaligtasan ng pamilya natin, mga kaibigan, mag-share na tayo ng salita ng Diyos. Kaya ako talaga, hindi na ako masyadong pinaka maglalaan ng time sa loob ng church. Minomonitor ko pa rin syempre yung mga nangyari sa church. Pero kung minsan, baka may time, ma-miss nyo ako. Kasi ang mga plano ko talaga, evangelism na. Gusto ko talagang marami pang makakilala kay Lord. Kaya parang inaano ko na, Lord, sana bigyan mo pa akong time na makapag-share pa. Kasi lalo na sa discipleship, parang 1 year bago mo maturuan talaga ng Word of God yung mga tao. Kaya yun yung pinaka gusto kong gawin, talagang makapagplano ako ng maraming evangelism. Kasi tayo lahat dito, ang lalim na natin sa Word of God. Kaya alam niyo, nung nag-care group ako, doon ko na-realize na ganito pala yung solusyon para hindi ka maging super or over-spiritual. Kasi nung nag-care group ako, alam niyo yung naninibago ako na, grabe, sobrang babaw ng ginagawa kong pagtuturo dito. Yung parang kung gaano ko kalalim ako mag-share dito sa church, sa care group, as in sobrang babaw, di ba? Parang sa mga amaten ng care group, kita niyo naman kung ganong kababaw mga message doon, di ba? Kasi para ma-sharean talaga, maintindihan nila yung Bible, kailangan mong abutin kung saan sila nandun ngayon. Eh, napansin ko sa care group, sa isip ko, grabe, sobrang basic ng verse na to, as in, hindi nila alam, ganun. Kaya parang walang-wala talagang alam yung generation na to ng mga kabataan sa Bible. Kaya doon ka makahabag na, Lord, paano to kung magra-rapture na? Paano kung hindi ko pwedeng sabihin sa kanila na, uy, alam nyo ba, end times na? Parang hindi ko pwedeng maturo sa care group yung ganun. Kasi, parang halimbawa sa baby, ba pwede ko bang salpakan yung si Isaiah, ba pwede kong salpakan ng karne? Hindi, kayanin mo yung beef. Sige na, nguyain mo yan. Pero ang mangyayari sa baby, kapag pinush ko yung karne, mamamatay, di ba? Ganon din sa care group, kaya kung mapapansin nyo, magra-rapture na ganito pa mga topic ko ang babaw. Kasi ayun yung marireach ng mga edad nila o ng level nila. Kaya sa mga kung feeling nyo over-spiritual na kayo, ang lalim-lalim nyo na magturo, magbalik kayo sa pagtuturo sa mga walang alam sa Bible. Mag-evangelize kayo nang makita nyo kung gaano kagrabe na maawa kayo na sobrang gutom sa salita ng Diyos. Yung mga tao. Kaya doon ko nung outreach, parang naisip ko, grabe Lord, kailangan ko ng taon para ma-improve tong outreach, gano'n. Parang yung mga care group din, taon para magawa mo silang totoong disciple ni Lord. Pero kung magra-rapture na, parang sasabihin ko na lang kay Lord na, Lord, basta gagawin ko kung ano yung kaya kong gawin. Pero kayo na po bahala na at least, di ba ano yung verse natin lagi? Mapalad yung mga lingkod ng Panginoon na matagpuan gumagawa pagbalik niya. Kaya nawa, pagbalik ng Panginoon, matagpuan niya kayo nagpipreach ng gospel, matagpuan niya kayo na gumagawa sa paglilingkod. Yan, kaya at sunod yung magpuri sa Diyos dahil malapit na natin siyang makita ng mukha, di ba? Dapat magpuri tayo kasi alam natin sobrang lapit na niya. At kung naniniwala talaga kayo malapit na bumalik ang Panginoon, unahin niyo na yung pamilya niyo at mag-share na kayo. Tapos sa 1 Thessalonians 4:16-17, sabi dito, sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel. Ay, nabasa ko na ba ito? Ayan, we will be forever with the Lord. Diba? Tapos sa Acts 16:31, I pray na kagaya ni Noah, na nasave niya yung buong pamilya niya. Ganon din nyo sana, maklaim nyo tong verse na to, di ba? Na sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Di ba? Na sa panahon natin, ayan ang verse ni Noah para sa atin. Na sa bawat isa rin dito, kung meron pa po sa inyo na hindi pa tumatanggap kay Jesus sa kanyang puso, mag-pray ka kahit nandiyan ka lang sa upuan mo na, Lord, tinatanggap po kita sa puso ko. Gusto ko rin po makasama sa langit. Hugasan niyo po yung mga kasalanan ko ng banal mong dugo. At tulungan niyo po ako maging prepared sa pagbabalik mo. Di ba? At yung mga bago nating darating, imagine ninyo, kailangan nila na mag-one-to-one sa kanila. Kailangan nila na mag-i-explain sa kanila. Ang dami-daming i-explain sa bago. Ang dami-daming dapat nilang matutunan. Kaya naman sana magkaroon tayong burden na mag-one-to-one ng mga bagong darating. At kapag nagsimba na rin yung mga kinikare group natin, mga ina-outreach, sana maging available kayo na mag-explain sa kanila. Turuan sila na
lumago sa pananampalataya. Yan, kaya yun ang pinakamahalaga, di ba, na makakilala yung mga kapamilya natin sa Panginoon. At yan, di ba, ito na yung magiging prayer nating lahat, na, Oh Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Di ba, kaya napakalapit na ng pagtawag ng Panginoon, yung pagtunog ng trumpeta na to, at nawa marinig to ng bawat isa sa atin, at maging handa tayo sa araw na yun. Kaya tayo po ay manalangin.